Joke time muna po tayo mga kababayan. Padala ni Hobita Gibson, taga dyan sa British Columbia sa Canada. Kamusta kayo dyan, yung ating mga OFWs? Ito yung kwento ng mag-ama. Yung anak na gutom na. Sabi ng anak doon sa kanyang tatay, "Itang, ano po yung ulam natin ngayon?" Sagot ng tatay, tingnan mo na lang dyan sa ref." Diretso sa kusina yung anak, hanap ng ulam. Sabi ng anak, "Atay, wala naman tayong ref." Sagot ng ama, di wala tayong ulam." Kaya dali-dali yung anak na punta sa kusina, akala nakabili na ng ref. Excited pa naman. Wala mang ref. Wala na tayong ulam. Ayos, hindi pa direktay na walang ulam. Pinatakbo pa sa kusina. Para tingnan kung may ref. Kung may ref na. Anyway, joke man lang po. Matik na, 200 pesos. Ito, kasama ka na rin sa raffle. Monthly raffle natin, 5,000 yung cash prize pag nabunot yung pangalan po ninyo. Pag hindi, qualified ka pa rin sa grand draw sa December po, 10,000 pesos na yung cash prize. Dito na tayo mga kababayan sa ating mga topics. But before na sa atin pong pag-usapan, siyempre si Sarah yung pag-usapan natin, may sinasabi na naman po na katawa-tawa. Sa Monday po, eleksyon na po. Huwag kalimutan na isulat sa balota ang pangalan ni Ben Abalos. Number 1 po siya sa balota, Ben Abalos. Pagka senador po natin, huwag natin pasingitan mga kababayan doon sa mga wala mang kakwinta-kwintang mga kandidato sa pagkasenador. Dito tayo sa pinakang kwalipikado at magiging katulong ng ating Pangulo sa food security. Sa mga magsasaka, ito lang. Number 1, papalakasin ko ang kapangyarihan ng NFA kasi tinanggal ito ng rice tariffication. Isipin mo, kung minsan baksak ang presyo, kawawang ating magsasaka. Pero kung meron kang NFA na may sapat na pondo na siya na bibili sa iyo at siya na rin magbebenta, open kasi hindi nila pwede ibenta, nakalagay ito sa batas, i-impact lamang nila, buffering, in terms of calamity. They can only sell it if there is a rice emergency. At tanggalin natin yun. Isipin nyo, sabi nga ni Sir Kiko, kung libo-libong truck, buong Pilipinas, walang ginawa kundi bumili ng bigas sa mga magsasaka at binibenta mismo direkta sa mga tao. Naku po, masaya na magsasaka, kasi ba yung mga bibili dahil nakakabura sila? Hindi ba? Napakasimple. Let's just empower the NFA at yan ang gagawin ko. I will amend the rest of it. Andito po ang Liga ng mga Barangay para sumuporta sa inyo. Nandito lang po kami sa likod ninyo, Senator Benhar Abalos. Ang kuryente natin ay pangalawa sa pinakamahal sa buong Asia. 20 years ago, pinibigyan ko ito kung ako'y congressman. Tumutol ako rito sa pagwis. The most overtaxed in the whole world ay ang kuryente natin. Yan ang una kong tampay para bumaba ang kuryente, tumami negosyo, tumami trabaho, at tumaang ang buhay ng bawat Pilipino. Dito na tayo mga kababayan sa ating topic. Ito yung sabi ni Sara Duterte mga kababayan, talagang katawa-tawa. Binabaliktad po yung ating Pangulong Bongbong Marcos, yung ating administrasyon. Mantakin mong sabihin yan mga kababayan ni Sara. Sabi rito sa report ng abogado.com.ph, BP Sara to Marcos admin, vilifying us won't fix the country or make you look good. Talagang may lakas yan ng
may lakas siya ng loob na sabihin ng ganon. Na yung ating Pangulong Bongbong Marcos pa yung naninira daw sa kanyang pamilya. At yung paninira daw sa kanila ng ating Pangulo, hindi po magre-result sa solusyon sa mga problema ng ating bansa or maging maganda yung tingin ng tao sa ating Pangulo. Kaya tama yung sinasabi po ni PCO Secretary Ayusek Claire Castro. Hindi namin alam niya kung saan na humuhugot ng ganong mga uri ng pananalita itong si Sara Duterte. Kasi maliwanag pa sa sikat ng araw mga kababayan na ang naninira po walang tigil sa paninira ever since noon pa ang kanyang pamilya. Una si Digong. Kandidato pa lang sila, Uniteam pa, sinisiraan na tinatawag ng adik bangag yung ating Pangulo. At si Sara, nang humiwalay na mga kababayan sa Uniteam, bukang bibig ang paninira sa ating Pangulo. Source nga po ng fake news, kinonfirm na ni Yussi Castro. Sa kanya pala niya galing yung fake news na yon. Yung tungkol kay Mrs. Lisa Marcos, nang sabi na kulong sa Amerika na pinapakalat ni Marlica. Sa kanya pala niya galing. Kasi sinabi din ni Sara. You see, desperation po. Ang ginagawa po ni malinaw na desperation. Ang ginagawa po ni Sara sa araw-araw. At malinaw din na tanda ng ang nagsabi nito si Ramon Tulfo, certified anyang baliw. Si Montolfo nagsabi nito Si Attorney Capuna naman po sa interview ni Christian Esguerra, medyo magaan-gaan yung description. Lutang lang ang description ni Attorney Lorna Capunan. Pero si Montolfo talagang certified niya na baliw. You see? Yan ang sinasabi niya, lahat baliktad. Vice President Sara Duterte said, no matter how much the Marcos administration targets its political enemies, this won't address the problems of hunger and poverty and will not boost the government's image. Hindi man kailangan i-boost yung image ng ating bansa, ng ating gobyerno, lalo ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kasi yung imahe ng ating bansa maganda na. Ang naninira lang sila, sinabuyan ng itim na kulay. Doon pa lang sa advertisement nila ni Amy Marcos, binalot na nila ng itim. Sila man lang ang nagbalot ng itim. Mula sa tinta ng pusit na itim. Pero sabi po ng ating mga mamamayang Filipino, maganda na niya. Pati nga yung mga nagpapautang sa atin, mga creditors, ang credit ratings natin, triple B na. You see, yung criminalities po, nag-improve na. Bumaba yung crime index based sa data. Sila man lang ang nagsasabi na bumalik yung droga, bumalik yung krimen po. Kasi hindi nila matanggap na sa 3 years lang mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nalampasan na po ng milya-milya kung ano man yung nagawa ni Digong ng tatay niya. Tama ba? Doon pa lang mga kababayan sa mga pabahay na mga condominiums po na kumpleto ng mga amenities. May clubhouse, may swimming may swimming pool, may basketball court, etc. etc. Wala sa kalingkingan po yung previous administration. Yun lang na mga pinamigay na libreng lupa mga kababayan, titles. Binayaran lahat yung pagkakautang ng mga farmers. Never yun na nagawa ni Digong sa kanyang administration, even the previous administrations before Digong. Wala sila sa kalingkingan po. Sabi dito sa balita, Duterte made a statement as she alleged that the desperate administration will not stop until she has been jailed or killed. Walang ganun pong pag-uugali. Walang records na ganon ang ating Pangulo na magbantang papatayin or magpapapatay ng tao. Ang pagbabanta ng killing po, yung tatay niya at siya mismo.
At sabi niya, no joke, no joke. Kaya nga siya na-impeach po. Binabalik sa ating Pangulong Bongbong Marcos na may plano siyang ipapatay. Malabo po. Sa pagkakakulong siguro, maari yon. Kasi nagbanta siya. May jail term po ang pagbabanta. Alangan man hindi siya panagutin, mga kababayan, ng ating batas. Ginawa niya yon, consequences yon ng kanyang mga aksyon. According to her, the government's lack of concrete projects and programs to improve the plight of Filipinos will not be addressed by going after its political enemies. Walang kinalaman po doon sa pag-address sa mga problema ng bansa, sa pagkain, o kung ano-ano pa, yung actions ng gobyerno laban sa kanila. Ang actions ng gobyerno laban sa kanila, consequences ng kanilang mga maling aksyon, tulad ng kanyang pagbabanta at paglustay ng confidential funds. May accountability, siyempre. Hindi man pwedeng hindi panagutin ang mga ganyang gawain. Yung tungkol naman sa kanyang kapatid na si Pulong, ang nagreklamo po yung kanyang ginulpi. Mereklamo siya sa CIDG, and I think nakarating na rin po sa DOJ. May sinaktan siya, may tinakot, may inambahan ng saksak, may complainant. At ang complainant po, hindi man po pwedeng hindi aksyonan ng ating mga authorities. Hindi man po ang complainant yung ating Pangulo, kundi isang pribadong individual na sinakta ni Pulong. Nililihis, mga kababayan, ni Sara yung issue. Sabi niya, even if it resorts to attacks, people will continue to experience poverty and hunger and face a host of other problems. Yung hunger po, ina-address na ng ating gobyerno. Kaya lang, nang magbenta po ng 20 pesos per kilong bigas, sinabi niya na pagkaing baboy daw. At hindi daw siya tutulong. Binagbagan ngayon ni Yossi Castro yung statement na yun ni Sara Duterte. Mamaya iparinig ko sa inyo. Sabi niya, hindi naman gusto ng mga tao na atakin nila ang kalaban nila sa politika. Ang gustong makita ng mga tao ay development projects at kapayapaan at kaunlaran. So, kahit anong atake nila sa amin, hindi pa rin mababango yung administrasyon. Hindi pa rin makikita yung sinasabi nilang bagong Pilipinas kasi mararamdaman at makikita ng taon bayan yun. Di ka man po kasama sa bagong Pilipinas, parte ka ng lumang Pilipinas na kailangan papanagutin kasi sa bagong Pilipinas dapat ang mga nagkasala, gumagawa ng mali, gumagawa ng masama, dapat nasa kulungan. Dapat tinatanggal sa posisyon yung mga tao na masasama yung ginagawa sa gobyerno. Kasi ang konsepto po ng bagong Pilipinas, pinaliwanag sa amin po. Para magkaroon tayo ng bagong Pilipinas, kailangan bagong Pilipino, bagong pagkatao. Iwaksi yung mga masasamang ugali, tulad ng ugaling pusit, ugaling talangka. Yan ang bagong Pilipinas, bagong Pilipino. Hindi po kayo talaga makaka-adapt sa bagong Pilipinas. Kasi nandun kayo sa ugaling pusit, ugaling talangka. Di ba? Sabi ng Palasyo Malacanang, sabi dito sa report ng Inquirer, Palace slams Sara Duterte's vow not to help government achieve 20 pesos per kilo rice. Bumanat po si Yossi Castro. Tama lang ang banat ni Yossi Castro, hindi paninira. Sinusupal pa lang niya ang mga masasamang salita ni Sara. Sabi ni Yossi Castro, lumalabas po kasi talaga kung ano po talaga ang anyo ng ating Vice Presidente. Lumalabas ang tunay na kulay ng Vice Presidente bilang isang public servant. Ayan pakinggan natin kasi naitanong siya ng isang member ng Malacanang Press Club. Ayan po kay Vice President Sara doon sa Zamboanga. Sinabi niya na posible daw yung bentahan ng 20 pesos na bigas. Pero ayaw niyang ibahagi kung paano gagawin yung pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Kasi ayaw niyang tulungan si Pangulong Marcos. Ano pong reaction dito ng Malacanang? Lumalabas po kasi kung ano po ba talaga ang anyo ng ating Vice Presidente. Lumalabas ang tunay na kulay ng Vice Presidente bilang isang public servant.
Sa pag-amin niya, na dito po ang kanyang sinabi, na imposible talaga ang 20 pesos na bigas, pero pwede siya. Hindi ko lang i-share sa inyo kasi ayaw kong tulungan si PBBM. Yan po ang tugon ni Vice Presidente ng Vice President. Sa pag-amin niya pong ito, na hindi niya i-share kung ano man ang kanyang kaalaman, kung mayroon man talagang kaalaman. Dahil nga sa ayaw niyang pagtulong sa ating Pangulo. Ito ay nagpapakita ng isang makasarili. Correct. Tandaan po natin, kung ano man po ang kaalaman na mayroon kayo para sa taong bayan, Buti kung ito po mayroon, dapat kung wala ay man. agad-agad na isinasagawa at hindi po dapat ito Sabi lang tinatiming. niya, may alam siya. Hindi ba na po naiisip ng Vice Presidente ang kapakanan ng taong bayan, lalo na po yung iba ay nahihirapang bumili ng bigas kahit na nga po mababa ang presyo ng bigas. Tandaan po natin, ang paglilingkod sa bayan ay hindi isang laro. Ang gobyerno, ang bansa ay hindi isang malaking playground. Huwag naman po sana maging asal bata ang Vice Presidente. Thank you, Yusek Claire. At bago po tayo magtapos, isa pa pong good news para sa miyembro ng Pag-ibig. Dala ng patuloy na pagtugon sa mga pangangailangan ng mga miyembro, mas pinalaki at pinadali na ng pag-qualify sa Pag-ibig Multipurpose Loan. Sa ilalim ng mas pinag-igting o pinagbuting Pag-ibig MPL, maaari nang makahiram ang mga miyembro ng hanggang 90% ng kanilang kabuuang Pag-ibig regular savings. Mas mataas ng 12.5% kumpara sa dating 80%. Para sa mga miyembro, dinagdagan at in-upgrade ang kanilang regular savings, lalo pang tataas ang kanilang loan amount dahil nakabase sa kanilang ipon ang kanilang mahihiram. Sa kabuuan, mas malaki ang maaari matanggap ng mga miyembro mula sa MPL upang lalong makatugon sa kanilang pangangailangan. Ang mga pagbabagong ito, gaya ng mas mataas na halaga at mas mabilis na eligibility ay ipatutupad din sa ibang short-term loan programs ng Pag-ibig tulad ng health and education loan programs at calamity loan. Pinaiksi na rin ang panahon para maging eligible ang mga miyembro sa pag-avail ng loan. Maaari nang mag-loan ang mga aktibong miyembrong may 12 buwang hulog sa Pag-ibig na mas mabilis ito kumpara sa dating requirement na 24 na buwan. Dahil dito, mas maaga ang maka-access ang mga ng pondo ang mas nakakaraming miyembro para sa kanilang mga agarang pangangailangan. Panoorin po natin ito. O, di ba, mga kababayan? Napakaganda yung mga ginagawa ng ating gobyerno. Pero matindi yung banat ni Yussi Castro kay Sara Duterte. Huwag makasarili daw at huwag maging asal bata. O, di ba? At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.